Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Lugmok na lugmok. At wala na pong mukhang maiharap itong si Sara Duterte matapos po umusad yung pagdinig, clarificatory hearing dyan sa House of Representatives para po sa impeachment ni Sara Duterte. Diretso na agad tayo. Nakikita nyo yung litrato na yan. Tingnan mo ha, si Sally Rendon at si Sheila Dado, galing po sila sa magkaibang lugar. Sa Surigao City at sa Digos City. Magkaibang tao, magkaibang lugar, and I suppose magkaibang petsa rin po yan, pero iisa po sila ng pirma. Wow! Paano nangyari yan? Inimbestigahan ng NBI yan eh. Pare-parehong tao yung nagsipirma. Yan po yung katunayan ng kampo ni Sara Duterte na na-dispose po nila o ibinigay nila yung confidential funds sa mga recipients. Para saan niya ulit ang confidential funds, sabi ni Sara? Para matiyak ang safe na implementasyon ng kanyang mga programa. Ang tindi, di ba? Tapos ikaw na dilis, tanga ka pa rin, naniniwala ka pa rin. Ayan na, sa mata mo na ang ebidensya, ayaw mo pa rin paniwalaan dahil ginudiyos mo si Sara. Saan ka nakakita? Magkaibang tao, magkaibang lugar, iisa ang pirma. Sabi dito sa dokumento, no? There exist significant similarities in the handwritings characteristics. Yung mga eksperto dyan sa mga handwriting, sa mga sulat, ina-analyze nila yung diin, yung nipis, magkakapareho. And habits between the question signature above the handwritten name Sally Rendon and the question signature about the handwritten name Sheila Dado. Yung form of elements, yung alignment, yung movement and direction of line strokes and manner of execution. Galing ah. Galing ng NBI dito ah. Inaral nila yung form of elements, parehas. Siguro yung form of elements, yung kapal ng tinta, yan yun eh. Yung alignment, yung movement ng direction, pakanan, pakaliwa, pataas, pababa, pahalang, etc. Yung manner of execution. Dalawa pa lang yan ha. Ito pa. Ayan, nakikita yung litrato na yan. Grabe, ang hilig sa 8 nito ha. Paikot-ikot ha. Si Jason Bitangkol, mula sa Calamba, Laguna. Si Samson Samuel, mula sa Cagayan de Oro. Si Celsa Arojable, mula sa Davao ba to? O Davao City. At mula si Isabel Salazar mula sa Mountain Province. Apat na tao po yan ha. Pero tingnan mo yung pirma. Yung form iisa, yung kapal ng tinta iisa, yung ballpen na ginamit iisa, yung movement and direction of line strokes iisa, yung manner of execution iisa. O tangan diles, pasensya na ha, gagamitin ko na itong term ha. Huwag na kayong magpakatanga. Malinaw na hindi ginastos ng tama itong confidential funds. Itong mga dokumento na to, gawa-gawa lang nila to para i-liquidate, para ipaalam sa gobyerno, ipasa sa COA na talagang ginamit nila yung pondo. Pero in reality, hindi po nila ginamit. Yung patunay dyan, yung Commission on Audit, pinapasaoli na ang 73 million pesos kay Sara. Kawawa yung opisyal ng DepEd na disbursement officer, DepEd ba yan o OVP, na magsasauli din siya. Kasi siya ang signatory pero ginamit lang siya. 'Di ba? Sa pangalan siya lang pero tao ni Sara yung humahawak ng pera. O dahil ikaw ang signatory sa gobyerno, kung ikaw ang pumirma diyan, ikaw ang magsauli. Kawawang pobreng empleyado. Kapalit lang ng 30,000 a month. Ginamit ni Sara eh. Sara, maawa ka dyan oh. 73 million, bariya lang yan oh. Isauli mo na, abonohan mo na oh. Ibalik mo sa gobyerno. Dahil halata eh. Aral na aral ng COA ang pandaraya ninyo. Ito pa. Marami to ha. Itong si Annalisa Zinio. Parang katunog ni Lisa Dino eh. Di ba? Ng Film Center eh. Annalisa Dino. Pero ginamit nila Zinio. Ang style ng mga to, hahanap ng totoong pangalan at konting edit ng spelling, di ba? March 2023.
March 20, 2023. Ito naman, si Ken Naso, yun nasa kanan, March 21, 2023. 2 days po yung 1 day yung discrepancy, no? Oh. Si Ken Naso, parehas po ng, tawag yan, parehas ng forma ito, yung sulat, halata na isang tao lang, yung pumirulat niya. One and the same. Paano nangyari yan? Tignan mo yung pagkakasulat to. The way niya sinulat to, yung sulat kamay niya, pareho na pareho. Yung tinta ng ballpen, yung diin, pareho na pareho. Diyos mio, Marimar. Isa pa. Ito namang si Heda Claribelita Tamayo. Mga gawa-gawang pangalan eh. At si Jason Regnold Ngo. Written by one and same person. The same yung kanina. Si Annalisa Zinyo at si Ken Naso, isang tao lang po ang nagsulat niyan. Grabe to, oh. 2 days naman ang discrepancy. July 25 si Jason at July 27 naman itong si Heda. The way isulat yung mga pangalan, the same. Hindi talaga, oh. Ito pa. Si Angel Marie Abrigo. Naks. At si Anthony Santos. Pero magkaiba ng petsa eh, no? February 9, 2023 at March 8 to 2023. Parehas din po, sinulat ng isang tao. Bakit mali yun, ka-coffee? Kasi ganito po yan. Kailangan na nilang remedyohan eh, mapapasuna eh. Kasi hindi naman talaga totoo binigay yung pera sa recipient. Kung totoo man, halimbawa si Juan de la Cruz, totoo nagbigay siya ng information, dapat bayaran siya dyan. Wala naman talaga ganun tao eh. Yung pera, si Ramil Madriaga, yung nag-dispose. Yung 125 million pesos, sa loob lang po ng 18 hours, dinispose niya. Ibig sabihin, wala po talagang pera na nakarating sa mga sinasabi nilang recipients ng confidential funds. Dahil wala nakarating, walang pipirma. Wala magpapatunay na natanggap. Kaya gawa na lang nila yan. Bakit mali yan? Ay isang tao ang sumulat dito sa mga liquidation report na yan. Kasi kung ikaw naka-recipient, diba, susulat mo yung pangalan mo, pipirma ka. Yung sulat mo, the way ka magsulat, ay iba doon sa ibang recipient. The way siya magsulat ay iba. Yung pirma niya ay iba. And I suppose, yung ballpen na ginamit, magkaiba rin kayo ng ginamit kasi not at all times parehas kayo ng ballpen unless galing sa nagpapirma. Pero bibihirang pagkakataon yan. Pero tingnan mo to, oh, si Anthony Santos at si Angel Marie Abrigo. Ito pa. Si Raymond Mamon at si Joseph Carcedo. Oh, sinulat din po ng isang tao. July 20, 2023 at July 15, 2023. Pati pirma. Magkaiba naman yung pirma. Maraming style eh. Yung iba magkakaiba ng pirma. Yung iba pare-paras ng pirma. Yung iba isang tao sumulat, etc. Ito pa. Si Milky si Kuya. Sino ba yung si Milky si Kuya na yan? Taga Zambales daw po yan. O, isa binura. Mukhang Zambales din yung binura dyan. Nasa kanan sa baba, o. Si Milky si Kuya. Yung pirma, medyo magkalayo. Isang tao lang din po pumirma niyan. May tao bang Milky ang pangalan? Milky si Kuya. Ay, nako talaga ka naman, oh. Sarah! Tapos ayaw mo pa rin magpaliwanag. Paliwanag mo naman yan. Deserve ng taong bayan yan. Ipaliwanag mo. Paano nyo winaldas yan? Or, malinaw naman yan. Dahil may mga testimonya na si Ramil Madriaga dyan. Ang pinakamadaling gawin na lang nila dyan, isauli nyo sa kaban ng bayan. Restitution. Ay, ayaw pala ni Marcoleta ng restitution. Allergic si Marcoleta sa restitution eh. Pera ng taong bayan yan. Sasabihin na naman nila fake news si GMA News. Kasi nilabas ng GMA News eh. Ang ginagawa kayo ng kampo ni Sarah ng mga dilis, no? Binabanatan nila yung mga naglalabas ng mga ganitong storya galing sa hearing kahapon. Binabanatan nila eh. ABS-CBN, binanatan nila, no? Kasi bayad daw yan, etc. Ilang tao lang sa libu-libong pirma. Ilang mga pirma sa receiver ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte
magkakapareho po ng strokes ayon sa NBI. Sabihin nila, bayad ang NBI. Paano babayaran ng NBI na naman dyan? Dating DDS yung dyan. Director dyan si Matibag. Sa randomly selected 36 na pirma, posible umanong 7 tao. Piruin mo 7 tao lang 36 na pirma. 7 tao o grupo lang ang sumulat ng mga dokumento sa paliwanag po ng NBI. Siguro, magkakasama sila sa isang mesa habang pinipirmahan nila itong mga form na yan. Iba-iba lang. Ikaw naman. Nakalima na ako. Ikaw naman. Ito, ibahin mo yung ballpen mo. Ikaw naman. Ganon nila niloko ang taong bayan, kapalit po ng pera ng taong bayan. Tapos tanga ka pa rin, dilis ka pa rin. Pagtatanggol mo pa rin si Sara, malinaw na itong mga ebidensya na to. Paano sasabihin nyo gawa-gawa yung ebidensya na yan? Excuse me. Paano magiging gawa-gawa yan? Igaling sa inyo yan. Kayo ang nagpasa sa Commission on Audit niyan. Huwag nyo sabihin na invento ng COA yan. Yan ang nasa liquidation report ninyo. Ang nag-prepare niyan kayo. Ang pumirma sa submission niyan, si Sara Duterte. Huwag nyo ang palabasin na gawa-gawa yan. Sa inyo po galing yan. Panindigan nyo yan. Tindi, di ba? Grabe talaga kayo. Makapagnakaw lang sa kaban ng bayan, Ito pa. Nakita niyo yan, nagsisirculate online po yan. Yan po yung kautosan ng COA. Inuutos po ng COA kay VP Sara Duterte na isaoli po yung 73 million na confidential funds. Sabi po ni Attorney Gloria Camora ng COA, the Commission denied VP Sara Duterte's appeal on the notice of disallowance. Kasi nag-issue na ng LOA ang tawag natin diyan, NDA. Nag-issue na po ng notice of disallowance. NDA, notice of disallowance. Tama ba ang abbreviation? Anyway, notice of disallowance. Ibig sabihin, dinidisallowed ng COA. Pero umapila po yung kampo ni Sara Duterte. Sa kanilang apila, na-reject pa rin po ng COA. Hindi pwede. Ibig sabihin, yung restitution o pagbabalik ng pera na 73 million sa public funds ay dapat pong gawin nila dahil improperly used po yung pondo. Part po yan ng confidential funds ng Office of the Vice President na nagkakahalaga po ng 125 million pesos para po sa second quarter ng 2022. Biruin mo, second quarter yan Kailan siya umupo? July, August, September. Ang second quarter, October, November, December. Kakaupo mo lang, magnanakaw ka kagad. Ang tindi ni Sara, di ba? Kakaupo mo lang, nagnakaw ka kagad. Tapos tangan dilis ka, pagtatanggol mo pa rin. She added that COA also issued a notice of disallowance for 375 million in confidential funds covering the quarter 1 to quarter 3. Ibig sabihin, first quarter, second quarter, third quarter ng 2023. January, February, March, first quarter. April, May, June, second quarter. July, August, September. Yan, may mga disallowed din po yan. 375 million. See, dyan kinukuha yung pambili ng mga kung anumang magagarang sasakyan, pambayad sa abogado kay Kaufman. Malinaw na nagnanakaw yan di ba? Kasi hindi ganyan ka-questionable yung mga dokumento kung hindi nagnanakaw yung mga yan. Rodante Marcoleta, alam namin na ayaw mo ng restitution. Dahil ang mga diskaya nga, proven na magnanakaw na rin Ayaw mo ibalik nila yung kanilang ninakaw For sure, tututulan mo rin si Sara Duterte na ibalik yung pera na yan. 375 million, ilan yan? 375 plus, yung isa? 73 million. Diyos me, yung kalahating bilyon na halos, 448 million pesos. Kailangan isaoli ni Sara Duterte sa kaban ng bayan. Winaldas po nila yung confidential funds na yan. Tapos dilis ka pa rin. Malinaw na dyan sa mga pirma na dinaya yung liquidation report. Kasi wala naman talaga tatanggap Tapos dilis ka pa rin. Uy, tama na yan, namimiyasa na kayo dyan. Paano? Pinapakain kayo ng fake news ng mga influencers ng mga DDS Gaya nitong Lorraine Baduy Nakita niyo yung post ko? Si Lorraine Baduy, sabi niya, si Ramil Madriaga nagsasalita ng ganyan dahil pinakakuha daw po ni PBBM ng presidential pardon. Excuse me, may sipon ako Paano bibigyan ng presidential pardon si Ramil Madriaga? Hindi pa naman siya convicted. Ongoing pa po yung kanyang trial.
Diba? Tanga lang. Ay, nako, Lorraine Badoy, ayos ka. Doktor ka, diba? Pero bakit ganyan ka mag-isip? Puro kayo fake news. Sige po, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga sa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.